sa Hong Kong. So sana... Lalo na yung right after the incident. Pero yung better naman na yata ngayon. Pero yung right after talaga nagkaroon ng galit din sa kanila. Actually, nasabayan pa ito ngayon, di ba? Parang kahapon rin ata yun or the other day na nagkaroon ng rally naman doon din sa Hong Kong, yung mga domestic workers natin na gusto maging residents, official residents ng Hong Kong. Tapos hanggang sa nagkagulo yung rally at yung riot. Although hindi naman talaga natin masasabi na related. Pero somehow hindi mo rin kasi maalis sa isipan ng mga tao. Masama ng loob, namumura yung iba, diba? So, ayun. At samantalang nagmamasid ang buong mundo sa bansang Libya ngayon, lalo na sa unti-unting pagbuho ng rehimen ni Libyan leader Muammar Gaddafi. Matapos mapasok ng mga rebelde ang mga kabiser ang kapisena ng Libya na Tripoli. Kabi-kabila na ang pagdiriwang sa lugar dahil ito na raw ang hudyat ng pagtatapos ng mahigit 40 taong panunungkulan ng Libyan leader. At isa sa mga indikasyon nito ang sunod-sunod na pagkakahuli ng mga malalapit na tao at kaanak ni Gaddafi. Hawak na ngayon ng National Transition Council na nagsisilbing gobyerno ng mga rebelde ang anak ni Gaddafi na si Saif al-Islam na balak daw dalhin sa International Criminal Court sa the Netherlands para sa crimes against humanity. Ang kapatid naman niyang si Mohammed nahuli rin ng mga rebelde at inilagay sa house arrest. Pero nanatili pa rin palaban ang puwersa ni Gaddafi dahil patuloy pa rin ang bakbakan sa paligid ng kanyang compound. Sa ngayon, ang hindi lamang matiyak ay kung nasaan namamalagi ang Libyan leader. Kaya naman dahil sa tensyonadong sitwasyon sa Libya, itinaas na sa alert level 4 ang naturang bansa. Ibig sabihin, mandatory na ang evacuation ng mahigit 1,000 Pinoy na naninirahan sa Tripoli. Pero dahil sa tindi ng gulo doon, ipinagpapaliban na muna ng DFA ang pag-alis kasama ang mahigit 70 Pilipinong gusto nang umuwi. Ayon sa DFA, isang barko mula sa International Organization for Migration ang susundo sa mga Pilipino mula sa Tripoli patungong Alexandria sa Egypt. Mula doon, maaari na sila mag-eroplano pabalik ng Pilipinas. Ang pagpapauwi sa mga OFW mula sa Libya, bubusisiin natin sa talakayan with Igan mamaya. Morning, Igan! At mamaya natin bubusisiin yan. Dahil marami tayong kababayan doon. Libya at Syria. Pag-uusapan natin mamaya. Sa ibang balita naman, nagpalipas sa gabi sa detention center. Daang Senado, ito yung dating bookkeeper ng LTA Incorporated na si Rowena Del Rosario. Matapos ipa-arresto ng mga senador kahapon. Hindi raw kasi kapanipaniwala ang ilang pahayag ni Del Rosario nang igit niya si Negros Occidental Congressman Iggy Arroyo ang nag-utos na bayaran sa Layon Erang Anyay renta na dun sa mga controversial na chopper. Hindi niya raw alam kung sino ang tunay na may-ari ng mga chopper. Nakalaon na ibinenta sa PNP sa halagang brand new kahit pa segunda mano. Wala po akong masasabi tungkol doon sa usapan nila. Ang tungkulin ko lang po ay ang inutos ni Kong Iggy na kapag may dinala silang billing, ay bayaran ko po. Iyan bang ano ninyo? Pinag-usapan niyo, ituro ito si Iggy? So you've been fooling us. Kala mo, sira ulo namin lahat dito? Yung iba. Ano ibig sabihin ng action na yun? Gihit naman abogado ni Del Rosario na hindi patas ang ginawang pag-aresto kay Del Rosario. Hindi raw kasi kayang tumestigo ng dating bookkeeper sa mga bagay na alam niyang wala siyang nalalaman. Yan. Pag bookkeeper ka ba, ano ba trabaho mo? Yun na, magbayad lang, no? Hindi naman yung may-ari. Pag may billing, sige, magbayad ka. Hindi naman siya accountant, no. Hindi siya yung gumagawa ng, yung, di ba? Ng taxes or... Oo, taxes. Pero nakakatakot, pag ayaw ng senador yung sagot mo, papa-arresto ka. Kaya nga. Yun. Alam mo, may isang witness doon na ihi. Kahapon. Talaga, sa tensyon. Sa takot ba? Yung nanginginig, yung lalaki. Yung attorney, may edad na. Kasi minsan naman kasi yung iba siguro wala talaga silang alam, nadidiin na lang talaga. Yung iba, ha? Not necessarily. Hindi naman sa korte eh. Oo nga. Di ba, in aid of legislation siya eh. Parang napapahiya. So, lahat ng guest mo gusto marinig. Si FG po. Parang na naman sila. Parang hindi ko makita yung... Ano hinahanap nyo ba eh? Actually, alam na ng lahat yung mga senador. Hindi pa yata nila alam. Di ba? O, ang sinasabi nila, naghahanap sila ng mas matibay pang ebidensya. Wala pa bang matibay na ebidensya? Kasi palang yung sinasabi nga nila parang nadodoble, naditriple pa yung mga Pero trial. dun sa- Dahil yung iba may mga kaso na naman sa ombudsman. Ito, napapahiya na lang sila. Pero diba? doon sa Kaya Jose ulit. Pidal,
kabisado ko dahil ako naka-interview kay Iggy Arroyo eh. Oo. Kabisado mo na Kay yung Jose pirma niya, Oo di ba? naman. So, taga-salo siya talaga. Ang kumontak sa akin para ma-interview si Iggy, na hindi ko alam na si Iggy harap sa akin ha, na sinabi gusto mo ma-interview si Jose Pidal. Eh sige po, kaya pinaalam ko pa sa taas eh. Si Ronnie Puno. Pero sabi niya Hindi pa siya secretary noon. Hindi pa siya congressman, totoo yun. Pero tumutulong na siya sa mga political, alam mo yun, consultant, ganyan. No? Doon nga kami sa bahay ng kapatid niya, si Dodi Puno eh. Sa DeFord. Oo. At lumitaw nga si Iggy, di ko kilala yan eh. Hanggang sa sinabi niya si Jose Pidal. Eh, siyempre ako rin nagulat dahil alam ko si FG talaga yung Jose Pidal, di ba? Nung sinabi niyang, hi, I'm Jose Pidal. Sabi ko, hi, I'm Arn. Sabi ko, eh, di pareho na lang kami peke, di ba? Gusto pa nila takpan yung mukha dahil gusto nilang hulihin si Senator Lacson. Kung alam niya talaga. Kung alam niya talaga sino si Jose Pidal, hindi ako pumayag na takpan ng mukha. Okay. Sabi ko, hindi natin ano yun eh. Hindi pwede. Hanggang sa, eto na, sunod-sunod na, pati sa crime lab, eh, di ba katangahan nga ni Mosqueda, kaya di ba? Dalawang, si Mosqueda yun eh, yung crime lab, nakita ko ba? Dalawa yung sinabit niya sa Senado na specimen. Eh, siyempre, nandun ako, kasama ko. Alam ko ano yung pinirmahan ni Iggy Arroyo. Yung pinirmahan po ni Iggy Arroyo, hindi yun yung sinabit sa crime lab. Iba. May ibang pumirma. Ito yung pirma ni FG. Tapos, hindi, sinungaling si Mosqueda, sinabi niya wala siya mapagkumparahan. Ang pinagkukumparahan, yung nilabas na pirma ni Senator Lacson sa privilege speech niya. Doon mo ikukumpara. Di ba? Oo. Dahil yun yung binigay ni Udong Mahusay. Di ba? Yung nirescue sa Tagaytay. Ang pangalan natin. Ano yung masamang istorya yan panaginip eh. na Sunod-sunod umuulit yan. Kaya kahapon nakita ko, ay, alam mo, para akong ano eh. Alam ko, nagsisinungaling doon sa mga yun eh. Di ba? Kaya good luck na lang sa mga susunod pang pagdinig. Yes. Eh, ba't lumitaw bigas si Mosqueda? Ayan. Nag-political speech pa daw. Oo. Diba? At, Napagalitan tuloy. Di ba parang nag-blush pa siya, nabanggit si Sandra Cam? Ang hindi niya alam, Ganda. kabisado mo na ang Weteng, weteng. At ito, speaking pa rin po of the Arroyo family, ipinagpaliban naman po ng mga doktor ni dating Pangulo at ngayon Pampanga Representative Gloria Arroyo ang nakatakdasa ng ikatlong operasyon niya ngayong araw. Ayon po sa medical bulletin ng St. Luke's Medical Center sa Taguig, nilalagnat daw kasi yung dating Pangulo.